Anak, magayos ka na at pupunta tayo sa binyag ng anak ng kaibigan ko. Sabi ni Ashton sa kanyang anak na si Asher. Dad, ayoko pong sumama. I'm sure na mababagot lang ako dun. Tanggi ng 18 taong gulang na si Asher. Nope, sasama ka sa akin, whether you like it or not. Mariing wika ni Ashton. Walang nagawa si Asher kundi ang mag-ayos ng kanyang sarili at samahan ng ama sa binyag ng anak ng kumpadre nito. Inimbitahan daw ni Noel si Ashton para maging ninong ng anak nitong si Nova. Pagkatapos magbihis ni Asher ay sabay na silang mag-ama na nagtungo sa sasakyan. Anak, daan muna tayo sa mall para bumili ng regalo sa inaanak ko. Imporma ni Ashton. Hindi ba't may regalo na kayo para sa kanya? Bakit bibili ko ulit? Asher, ako may regalo na para dun sa bata. Eh ikaw, hindi mo man lang mabibigyan ng regalo yung bata? Dad, ilang taon na ba yung batang bibinyagan? Baby pa ba? He or she can't appreciate gifts, so I won't bother to buy a gift. Walang buhay na sagot ni Asher. Malalim na napabuntong hininga si Ashton dahil sa pagmamatigas ng anak. Binata na ito kaya may sarili ng desisyon at pananindigan. Asher, 8 taon na pagbibigyan mo ng regalo, and I know she will appreciate it. Okay, fine. So, she's a girl, huh? Mahinang sabi ni Asher. Yup, and she's really beautiful. Paniguradong maraming manliligaw sa batang yun kapag dalaga na. May pagmamalaki sa boses na kwento ni Ashton sa anak. Bakit ngayon na siya bibinyagan? Naging busy sa negosyo ang daddy niya, kaya hindi na asikaso ni kumpadre ang binyag. Wala na siyang mommy, but his daughter is such a sweetheart. Whatever. Baliwalang wika ni Asher at ipinikit na lang ang mga mata habang nasa biyahe. Nasa mall na ang mag-ama at kasalukuyan silang pumipili na pwedeng irigalo sa isang batang babae. Dad, ano bang pwedeng irigalo sa batang babae na yun? What about laruan? Like dolls? She's 8. I'm sure she like Barbie dolls. Tanong ni Asher sa kanyang ama. Kahit anong irigalo mo ay alam kong magugustuhan ni Nova. She's just a simple girl, kaya alam kong kahit na anong ibigay sa kanya, tatanggapin niya ng buong puso. Inilibot ni Asher ang kanyang paningin sa buong mall nang maago ng isang jewelry store ang kanyang atensyon. Mabilis na tinahak ni Asher ang daan papunta sa may jewelry store. Iniwan muna niya ang daddy niya na abala rin sa kung anong gustong bilhin nito. Nang makakita siya ng isang gold necklace na ang pendant ay isang butterfly, ay agad na niyang ipinakuha yun sa sales lady. Miss, I want that gold necklace. Pwede bang ilagay mo yan sa box? Sabi ni Asher sa sales lady. Okay, sir. May kasama pala itong relo. Pang-couple kasi ito eh. Informa ng sales lady. Kumunot ang noo ni Asher. What do you mean pang-couple? Ganito kasi yan, sir. Ang necklace na yan ay may partner na relo. Wait, ipapakita ko po sa inyo. Kinuha ng sales lady ang kaparehang relo ng kwintas. Kinuha rin ng babae ang kwintas at pinagdikit yon. Tingnan niyo, sir. Ang butterfly na pendant ay may nakaguhit na relo. At itong relo naman ay may butterfly na disenyo sa loob. Kita niyo po ba, sir? Kaya kapag binili niyo tong kwintas, dapat kasama ang relo. Paliwanag ng sales lady. Asher, bilisan mo na at baka mali tayo. Tawag ni Ashton sa binata. Okay, Dad, I'm coming. Pasiguring sagot ni Asher sa ama. Miss, I will buy that. Pakilagay na lang sa box ng kwintas and give me that watch. Utos ni Asher sa sales lady at ibinigay ang kanyang card para bayaran ng item. Pagkatapos bumili ng regalo ay agad lumabas ng mall ang mag-ama at nagtungo na sila sa simbahan kung saan gaganapin ang binyagan. Pagpasok pa lang ni Asher sa simbahan ay nakaramdam kaagad siya ng pagkainip. Dad, hindi na po ako sasama sa iyo sa reception. Uwi na ako. Kaya ko namang mag-commute. Bulong ni Asher sa kanyang ama. Shut up, Asher. Saway ni Ashton sa anak. Hindi na lang umimik pa si Asher. Sabay na ang dalawang lumapit sa lalaking nakatayo sa gilid ng pari. Hawak nito sa kaliwang kamay ang isang batang babae. Nang mapatingin si Asher sa batang babae, ay parang tumigil ang kanyang mundo sa hindi niya malamang dahilan. Umawang pa ang kanyang labi dahil sa sobrang ganda ng batang babaeng kaharap niya. Maputi ang kutis nito, bilugan ang mga mata na kulay tsokolate. Mahaba rin ang buhok nito na kulay itim, unat at nangingintab. Natural ang pagkapula ng labi nito. Nang umiti sa kanya ang batang babae ay bumilis ang pagtibok ng puso ni Asher.
Never in his whole life na makakaramdam siya ng paghanga sa isang batang babae. No, she's too young for God's sake. She's just 8, Usher. Protesta ng isip ni Usher na alam sa sarili na humahanga sa isang bata. Ngunit hindi nakisama ang puso at bibig niya sa dikta ng kanyang isip. Kusang nagsalita ang kanyang mga labi. Dad, tawag ni Usher sa kanyang ama. What is it, son? Tanong ni Ashton sa seryosong boses. Pwede bang ako na lang ang magninong sa batang babaeng yun? Ha? Why? Nagtatakang tanong ni Ashton at sinulyupan si Nova na hawak-hawak pa rin sa kamay ang amang si Noel. I think I fell for her already. What? Sira ka ba? She's just 8, Usher. I know, pero gusto kong ako na lang ang ninong niya. Pwede po ba? Please, Dad. Okay, I will talk to Noel. Papayag naman siguro siya. Sabi ni Ashton. Nilapitan nito ang kumpadre na si Noel at kinausap tungkol sa gusto ni Usher. Agad naman pumayag si Noel na si Usher ang maging ninong ng anak nito na si Nova. Sobrang saya ni Usher sa magandang balita ng ama. Nais niyang tumalon sa tuwa. 18 na siya at dapat ay sa kaedad niya siya magkakaroon ng crush. Pero ewan ba niya sa isang bata pa siya humanga? Nang hawakan ni Usher ang kamay ni Nova para alalayan, ay may kuryenteng dumaloy sa bawat ugad ng binata. This is bad. Bulong na wika ni Usher sa kanyang sarili. Crush lang, Usher, okay? Nothing else. Pagkatapos ng binyag sa simbahan, ay nagtungo na ang lahat sa mansyon ng pamilya Garcia dahil nandoon ang reception area. Kinuha ni Usher ang kanyang regalo para kay Nova at tinawag ang batang babae. Hi, this is my gift for you. Huwag na wag mo yung tatanggalin sa leeg mo Parati mo yung isusuot upang hindi mawala, okay? This is from me, your ninang pogi. Nakangiting bili ni Usher kay Nova. Tumango lang si Nova at nginitian si Usher. Thank you po. Pasasalamat ng batang si Nova at bumalik na pupunta sa ama nito. Napatitig na lamang si Usher sa batang babae. Pagdating ng tamang panahon, magiging akin ka, Nova. Pangako ni Usher sa kanyang sarili at isinuot ang relo na kasama ng kwintas na binili niya para sa bata. 12 years later. Daddy, ayos lang po ba kayo? Bakit parang nanghihina ka? Nag-aalalang tanong ni Nova sa kanyang ama. Ayos lang ako, anak. Kailangan ko lang siguro ng pahinga. Nangihina na sagot ni Noel. Pero Dad, kailangan niyo na po magpunta sa ospital para ma-check up kayo. Yan ang habang sinasabi ko sa inyo Huwag kasi puro trabaho. Tingnan mo't naniningil na ang katawan mo. Anak, gusto ko na rin kasing makasama ang iyong ina. Dad, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Paano po ako? Iiwan mo na lang ba ako mag-isa? Hindi mo na ba ako mahal? Nagsasawa ka na ba sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Nova sa kanyang ama. Mahinang natawa si Noel dahil sa pag-iyak ng prinsesa nito. Anak, hindi naman kita iiwan basta-basta. Ibinili na kita sa isang taong alam kong mamahalin at aalagaan ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo naman po siguro ako binenta, no? Natawa na naman si Noel kahit na pangiwingi. Ano ba yung pinagsasabi mo, anak? Siyempre naman hindi kita binenta. Kaya lang, ang taong pinaghabilinan ko sa iyo ay dapat mo... Hindi na naituloy ni Noel ang sinasabi dahil bigla na lang itong nahilo at nawala ng malay. Malakas na sigaw ni Nova ang amalingaw sa bawat sulok ng kanilang bahay. Dinaluhan agad siya ng kasambahay para madala sa pagamutan ng ama. Ngunit dead on arrival na ang deklarasyon ng doktor sa ospital. May sakit sa puso si Noel Garcia at itinago yun ng Ginoo kay Nova. Isang linggo na simula nang ilibing ang ama ni Nova at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang pagkawala ng kanyang ama. Sunod-sunod na katok ang narinig niya sa labas ng kanyang silid. Kahit na nanghihina ay tumayo pa rin si Nova at pinagbuksan ang tao sa labas ng kanyang silid. Iha, ako si Attorney Reyes at kailangan na kitang makausap para sa huling habilin ng iyong namayapang ama. Formal na imporma ni Attorney Reyes kay Nova. Hinala niya ikusa na itong pinapasok ng mga kasambahay dahil ayaw niyang lumabas ng silid dahil sa labis na pagluluksa. Sige po, Attorney. Bababa na po ako. Walang buhay na sagot ni Nova. Isang tango lang ang isinagot ni Attorney sa dalaga. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Nova bago bumaba upang pakiharapan si Attorney Reyes.
Good morning, Attorney Reyes. May gusto ba kayong inumin? Kape, juice, cola? Alok ni Nova sa Ginoo nang makalapit dito. Huwag na, Iha. Maupo ka na lang muna at nang mabasa ko ng huling habilin ng iyong namayapang ama. Sige po, Attorney. Simulan niyo na po. Okay. Ito ang huling habilin ng iyong ama. Babasahin ko na ha. Inayos muna ng Ginoo ang suot na eyeglasses at sinimulan na ang pagbabasa sa last will ni Noel. Ako si Noel Garcia, nasa legal na edad at byudo. Mayroon akong nag-iisang anak na si Nova Garcia. Lahat ng aking kayamanan ay ibinibigay ko sa aking naiwang anak na si Nova. Siya na rin ang mamamahala ng Garcia Pharmaceutical Company. Lahat ng properties ko mula sa bahay at ilan pang property ko ay lahat ay sa aking anak na dalaga mapupunta. Ang aking pera sa bangko at mga shares sa iba't ibang kumpanya ay binibigay ko rin sa aking prinsesa. Ngunit bago mailipat sa kanyang pangalan ang aking mga naiwang kayamanan, dapat muna niyang pakasalan ng kanyang ninong Asher Sandoval. Kapag hindi pinakasalan ni Nova ang kanyang ninong Asher, ay walang kahit isang sentimo ang mapupunta sa anak kong si Nova Garcia. Yun ang huling habilin ng iyong ama sa iyo, Nova. Mahabang basa at wika ni Attorney Reyes. Halos malaglag naman ang panga ni Nova sa nalaman. Magpapakasal ako sa ninong ko? Bakit? At saka hindi ko kilala ang ninong ko na yan. Nagpapadala lang siya sa akin ng mga regalo sa tuwing may okasyon, pero hindi ko pa siya nakikita ng personal. Nauutal na pahayag ni Nova kay Attorney Reyes. Huwag kang mag-alala at pupunta rito sa makalawa ang ninong mo. Pag-uusapan niyo tungkol sa kasal niyo. Siya na lang ang magpapaliwanag ng lahat sa'yo. Paano? Aalis na ako ah. Mag-ingat ka rito. Paalam ni Attorney Reyes bago nito iwan si Nova na gulong-gulong isipan. Isang linggo lumipas. Nasa bahay lang si Nova. Hinihintay niya ang pagdating ng kanyang ninong. Wala man lang kasi silang litrato ng dalawa at kahit isang beses ay hindi ito nagpakita sa kanya matapos ang binyag niya. Paano kung matanda na si Ninong? Tapos kasing edad pa ni Daddy? Oh my goodness. I can't marry that old man. Ano ba tong ginawa mo, Daddy? Bakit mo naman ako pinahihirapan ng ganito? Talagang ito ang solusyon mo bago ko makuha ang mana ko? Naiiyak na wika ni Nova sa kanyang sarili. Isipin pa lang niyang kasing edad ng kanyang ama ang pakakasalan niya ay para na siyang naduduwal. Am I that old for a godfather? Napalingon si Nova nang may magsalita sa kanyang likuran. Baritono ang boses nito at sexy. Bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Napatayo siya at hinarap ang lalaking nagmamay-ari ng baritonong boses. Halos malaglag ang panty, puso ni Nova, nang makita ang kagwapuhan ng lalaki nang malapitan niya ito. Para itong isang Greek god na bumaba sa lupa upang pakasalan siya. Hey, pinasukan na ng langaw yung bibig mo. Biro ni Asher kay Nova. Mabilis namang itinikom ni Nova ang kanyang bibig at nag-iwas ng paningin sa binata dahil sa labis na kahihiyan. Sino ka? Nauutal na tanong ni Nova sa bagong dating na binata. Malapad nang umiti si Asher. Muli na namang bumilis ang pagtibok ng puso ng dalaga. Ako si Asher Sandoval. Mabilis na sagot ni Asher. Nanlaki naman ang mga mata ni Nova dahil sa narinig. Ano? Ikaw ang ninong ko? Ikaw yung mapapangasa... Yes, ako ang ninong mo. At ikaw rin ang lalaking pakakasalan ko? You got it right. Paano nangyari yun? Hindi ba dapat ang ninong ko'y matanda na? Yung kasing edad ng aking ama? Nagugulo ang tanong ni Nova. Matanda na ba ako sa paningin mo, inaanak? Napakagatlabi naman si Nova dahil sa narinig. Hindi niya akalain na bata pa pala ang kanyang ninong at siyang pakakasalan pa niya. Hindi ah. Bata ka pa at saka, ang gwapo mo rin. Akala ko kasi ang ninong ko'y isang lalaking matanda na. Hindi mo ba ako natatandaan? Natatandaan? Paano? Halos lahat nga ng special na okasyon sa buhay ko hindi kita nakita. Mga regalo mo lang naman ang tangi kong natatanggap sa'yo. Kaya paano kita maaalala? Your name, yes. Naaalala ko. Noong 8 years old ka, nakita na tayong dalawa. Doon tayo sa simbahan unang nakita. I give that necklace to you as my gift. Mabuti naman ang sinusuot mo pa pala yan. Pagkakwento ni Asher, sabay turo sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Nova. Napahawak naman si Nova sa kwintas na lagi niyang suot.
Pilit niyang inaalala ang araw na una niyang nakilala si Usher. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya talaga ito maalala. Hindi nga rin niya alam kung bakit hindi niya ma-give up ang kwintas na suot niya kahit may kalumaan na. Bata pa siya noon kaya hindi niya matandaan na ito palang young ninong niya ang nagbigay nito. I'm sorry, hindi ko talaga maalala ang una nating pagkikita. Hingi na paumanhin ni Nova kay Usher. It's okay, I understand. Alam kong bata ka pa noon kaya hindi mo maalala. You're just 8 back then, and I'm sorry for your loss. Hindi ako nakapunta sa burol at libing ni Uncle Noel. Busy kasi ako sa New York at may pinagawa akong hotel. Kaya pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw sa'yo. Paliwanag ni Usher kay Nova. Naiintindihan ko naman. Pasok muna tayo sa loob. Doon na tayo mag-usap. Ayan ni Nova kay Usher. Bago pa makaalis si Nova ay nahawakan kaagad ito ni Usher sa braso. Nova, wait. I want to ask you. Nagsusumamo ang mga mata ni Usher habang nakatitig kay Nova. Ano yun, Ninong Usher? Will you marry me? Saglit na natigilan si Nova sa naging tanong ni Usher. May magagawa ba siya? Kailangan niya pakasalan to upang makuha niya ang kanyang mana. Oo naman, pakakasalan kita, Ninong Usher. Yun ang gusto ni Daddy eh. Formal na sagot ni Nova kay Usher. Hindi lingid sa kaalaman ni Nova na isang bilyonaryo ang kanyang Ninong Usher at ngayon nga ay magiging asawa na niya na isang bilyonaryo. Pigil-pigil ni Usher ang kanyang hininga nang tanungin niya kanina si Nova kung pakakasalan ba siya nito. At halos tumulon ang puso niya sa tuwa nang sumagot ng oo si Nova. Alam niyang ginagawa lang yun ng dalaga dahil sa huling habilin ng kanyang yumaong ama. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang maging masaya. Maupo ka muna. May gusto ka ba? Mahinhing tanong ni Nova kay Usher. Oo meron. Mabilis na sagot ni Usher. Anong gusto mo? Ikaw. Napanganga si Nova dahil sa isinagot ni Usher. Nag-init naman ang mukha ni Usher dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman niya. Usher, relax. Dahan-dahan lang, huwag ka magmadali. Kastigo ni Usher sa kanyang sarili. Anong sabi mo? Ikaw ang bahala. Pagpapalisot ni Usher. Okay. Akala ko kung ano na. Sige na't paghahanda na kita ng merienda natin bago tayo mag-usap, Ninong. Paalam ni Nova. Tumango na lang si Usher bilang sagot kay Nova. Malakas ang kabog ng dibdib nito kaya naman pilit nitong pinakakalma ang kanyang sarili. God, can you calm my heart? Baka kung ano na lang masabi ko sa harapan ni Nova. Ayoko namang isipin niya na atat akong pakasalan siya. Kausap ni Usher sa kanyang sarili. Dahil atat na atat ka naman talaga, Usher. Kung hindi ka pa pinigilan ng iyong ama na huwag siyang ligawan nung teenager pa lang siya, baka nga niligawan mo pang inosenteng si Nova. Hindi ka man lang makapaghintay na tumuntong siya sa tamang edad. Paalala ng utak ni Usher sa kanya. Napanguso na lang si Usher dahil totoo yun. Kaya nga hanggat maaari ay hindi siya nagpapakita kay Nova. Dahil kapag lagi niyang makikita si Nova ay baka may gawin siyang kabaliwan. Ninong, ayos ka lang ba? Tanong ni Nova kay Usher. Napakurap-kurap naman ng binata at saka tiningnan ang dalagang may dalang tray ng pagkain at isang pitcher ng juice. Oo, ayos lang naman ako. Maupo ka na. Sabi ni Usher kay Nova. Mabilis namang umupo si Nova sa upuang kaharap ni Usher. Dahil sa sobrang kaba ay nagsali ng malamig na juice si Usher sa baso at inisang lagok yun. Siguro alam mo nang habilin ni Daddy sa kanyang last will and testament. Kaya ka ba nandito? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Nova sa binata. Oo, sinabi sa akin ni Atty. Reyes ang tungkol sa habilin ni Uncle Noel. At nandito ako para pag-usapan yun. Pinapormal ni Usher ang boses. Well, wala naman akong magagawa. Kailangan kitang pakasalan para hindi mawala ang mana ko. At saka pinagkatiwala ako ni Daddy sa'yo, kaya alam kong mabuti kang tao. Gaano ka kasigurado na mabuti akong tao? Alam mo, hindi naman ako hahayaan na mapahamak ni Dad. At saka ninong din kita, nararamdaman ko mabait kang tao. Nova, tawag ni Usher sa pangalan ng dalaga. Ano yun, Ninong? I have a request. Anong request naman yan? Can you please stop calling me Ninong kapag kasama tayo? Yun lang ba? Sure. Mabilis na pagpayag ni Nova sa kahilingan ni Usher. Napangiti naman ang binata at muling uminom ng juice sa baso nito. I will call you hubby na lang.
Excited na sigaw ni Nova. Sunod-sunod na umubos si Usher dahil nabulunan siya ng kanyang iniinom na juice. Hubby, ayos ka lang ba? Inosenteng tanong ni Nova kay Usher. Nang humupa ang ubo ni Usher ay tiningnan nito si Nova. Pwede bang wag mo akong biglain? You're the death of me. Sabi ni Usher habang nakatingin kay Nova. Napanguso naman si Nova dahil sa sinabi ni Usher. Sorry, naisip ko lang naman na itawagin sa'yo kapag kasal na tayo. Mukhang ayaw mo sa hubby. Nova, listen to me. Gusto kong tawagin mo akong hubby, pero wag mo naman akong gugulatin, okay? Okay, sige. From now on, hubby na ang itatawag ko sa'yo. And you should call me wifey, ayos ba? Masayang tanong ni Nova kay Usher. Malapad namang napangiti si Usher kay Nova. Ayos na ayos. Pag-approve ni Usher na siyang ikinasaya lalo ni Nova. Nang una ay tutol si Nova na magpakasal sa kanyang ninong Usher. Ngunit nang makita niya ito, ay ramdam niyang kaya siyang protektahan ng ninong Usher niya at kaya siya nitong alagaan. Kaya sino ba siya para tumanggi? Bonus na ang pagiging gwapo nito at mayaman. Dahil sa sobrang excitement ni Usher, ay agad niyang ipinaayos ang kanilang kasal ni Nova. Gusto ni Usher na maging engrande ang kanilang kasal ni Nova. Naging obsession niya si Nova at ngayon na matutupad na ang matagal na niyang kahilingan, ay gusto niyang ibigay ang lahat para sa dalaga. Nova, gusto kong ikaw ang lahat ng mamili ng motive para sa kasal natin. Dito na tayo matulog para maayos na lahat ng gusto mo. Imporma ni Usher kay Nova. Napangiti naman si Nova dahil lahat ng desisyon para sa kasal nila ni Usher ay siya lahat ang nagdedesisyon. Paano ka naman? Ayaw mo bang magdesisyon para sa kasal natin dalawa? Nagtatakang tanong ni Nova kay Usher. All the decisions about our wedding ay papaubaya ko na sa'yo. Mas alam mo yan kaysa sa akin. Ang tanging magagawa ko lang ay bayaran lahat ng gagastusin natin. At hindi ka magko-contribute kahit sentimo para sa kasal nating dalawa. Obligasyon ko yun. So mamili ka na ng gusto mo. Next month ay kakasal na tayo. Ayos lang ba talaga sa'yo, Usher? Baka ikaw ang napipilitan magpakasal sa akin. Pwede ka pa namang umatras. Silly. I won't do that. At saka hindi ako napipilitan magpakasal sa'yo. Atat na nga ako eh. Bulong na lang ang huling sinabi ni Usher. Ano huling sinabi mo? Wala. Sige na, mamili ka na dyan. Dito lang ako at papanoorin ka. Ew, ang creepy naman ng ganun, hubby. Biglang wika ni Nova. Muli ay nasamid si Usher kahit wala naman itong iniinom. Hubby, ayos ka lang ba? May pag-aalala sa boses na tanong ni Nova kay Usher. Oo, ayos lang naman ako. Don't mind me. Sagot ni Usher, kahit na nga ba nagiinit ang pisngi nito dahil sa kilig na nararamdaman. God, may innocent wife to me. Parati na lang niya akong ginugulat. At ang baliw kong puso, hindi pa masanay-sanay sa linyahan ni Nova. Sabi ng isipan ni Usher. Napasandal na lang siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Habang si Nova ay masayang namimili ng souvenir at iba pang bagay para sa kasal nila ng kanyang ninong Usher. Mabilis lang na lumipas ang araw at ito na nga ang pinakahihintay ni Usher at yun ay ang maikasal sa babaeng bumaliw sa kanyang puso at isipan. Sa simbahan kung saan unang nakita ni Usher si Nova sila ikakasal. Ang lugar kasing yun ang naging saksi sa pagmamahal niya para sa isang batang babae. Nasa altar na si Usher kasama ang kanyang ama at best man na si Rain. Kitang-kita ni Ashton ang nerbiyos sa mukha ng kanyang anak na si Usher, kaya mahina niya itong tinabik-tabik sa balikat. Anak, halata namang ninenervyos ka. Relax lang. Natatawang wika ni Ashton. Dad, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Natatakot ako, natutuwa at excited. Pero hindi ko talaga maiwasang kabahan. Just relax. Oh, ayan na ang bride mo. Umayos ka na. Ang ganda pa rin talaga niya. Okay, Dad. I can do this. Napatutok ang mga mata ni Usher sa babaeng dahan-dahang naglalakad sa red carpet. Hindi niya maiwasang mamangha sa angking ganda ni Nova. Bagay na bagay dito ang suot nitong wedding gown. Pinili talaga ni Usher ang conservative na wedding gown para sa babaeng kanyang pakakasalan. Ang wedding gown ay nakakahalaga ng 5 milyon. May mga real diamonds kasing inilagay sa may bandang dibdib ng gown. Ang malamyos na boses ng wedding singer habang kinakanta ang Beautiful in White ay hindi na marinig pa ni Usher. Nawala na lang bigla ang mga tao sa paligid niya at ang tanging nakikita niya lang ay si Nova. Hey, back to earth, hubby. Nakangiting bulong ni Nova kay Usher nang makita itong nakatulala sa kanya.
Ilang beses na napakurap-kurap si Usher bago inilahad ang kamay kay Nova. I'm amazed by your beauty, Nova. You're so gorgeous in our wedding day. Puri ni Usher. Namula ang mukha ni Nova dahil sa papuri sa kanya ng lalaking pakakasalan niya ngayong araw. Ang gwapo mo rin ngayon, hubby. Puri rin ni Nova kay Usher. Malapad na napangiti si Usher sa dalaga. Let's go? Yes, let's get married. Oh, I like that. Sabi ni Usher bago inilalayan si Nova papunta sa harapan ng pari. Ikaw, Usher Sandoval, tinatanggap mong ba bilang kabiyak si Nova Garcia sa panghabang buhay? Sa hirap man o sa ginhawa at mangangako kang siya lamang ang mamahalin mo? Opo, Father. Nauutal na sagot ni Usher. Mahinang may tawanan ang mga saksi sa kanilang kasal. Halata kasi sa mukha ni Usher ang kaba. Ikaw, Nova Garcia, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Usher Sandoval sa panghabang buhay? Sa hirap man o sa ginhawa at mangangako kang siya lamang ang mamahalin mo? Si Nova naman ang tinanong ng pari. Hindi kaagad sumagot si Nova at tinitigan muna sa mga mata si Usher. Kabadong-kabado lalo si Usher dahil sa pananahimik ni Nova. Akmang magsasalita na si Usher nang mabilis na sumagot si Nova. Yes, I do, Father. Nakangiti nitong sagot. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Usher sa naging sagot ni Nova. Kayong dalawa, Usher Sandoval at Nova Garcia Sandoval, ay kasal na. Usher, pwede mo nang halikan ng iyong asawa. Pagtatapos ng pari sa seremonyas ng kasal. At nang maglapat ang labi ni na Usher at Nova, ay bumilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Pareho silang masaya at nasasabik sa isa't isa. Thank you for marrying me, wifey. Nakangiting pasasalamat ni Usher kay Nova. Salamat din at pinakasalan mo ako. Hindi ka tumanggi sa gusto ni Dad. Basta para sa'yo, lahat ay kaya kong gawin, wifey. Seryosong pahayag ni Usher habang nakatingin sa mga mata ng asawa. Sa loob ng isang linggo na kasal na sila ay walang nangyaring pulot gata sa mag-asawa. At yun ang labis na pinagtataka ni Nova. Siguro nga ay sinunod lamang ni Usher ang nasa last will ng daddy niya. Napagdesisyonan nila na sa bahay ni Nova sila titira. Pumayag naman si Usher. Dadalaw-dalawin na lamang nila ang Daddy Ashton nito. Nag-aanda na sila ng pagkain para sa kanila ng asawang si Usher. Pareho silang may trabaho. Lalo na ngayon at si Nova na ang CEO ng Garcia's Pharmaceutical Company. Kaya kailangan ni Nova na gumising ng maaga upang maipaghanda niya si Usher ng almusal. Ayaw niyang iasa sa kasabahayang lahat. Nakapaghanda na siya ng agahan nang pumasok si Usher sa kusina. Good morning, wifey. Malambing na bati ni Usher kay Nova. Pinagila ni Usher ng upuan ang misis at sabay na silang umupo sa hapag. Good morning, hubby. Kumain na tayo. Pinagtimpla na rin kita ng kape. Hindi ko akalain na marunong ka pala magluto at halos araw-araw ang sarap ng luto mo. Oo, nasanay kasi akong ipagluto ng agahan noon si Daddy. Sinanay nila ako ni Mami na wag iasa ang lahat sa kasambahay. Tumango-tango naman si Usher sa sinabi ng asawa at saka uminom ng kape. Nagsalita naman si Nova. Usher, bakit nga pala hindi tayo nag-honeymoon? Ayaw mo ba? Inosenteng tanong ni Nova. Nalunok ni Usher nang wala sa oras ang mainit na kapeng iniinom. Damn, that's hot! Malutong na mura ni Usher nang mapaso ng mainit na kape. Mabilis naman siyang dinaluhan ni Nova. Hubby, ayos ka lang ba? May pag-aalala sa boses na tanong ni Nova. I'm fine. Nagulat lang ako. Nagulat saan? Sa sinabi mo? Patanong ding sagot ni Usher sa asawa. Ha? Bakit ka naman magugulat sa sinabi ko? Hindi ba kapag bagong kasal ay kasunod na yung honeymoon? Akala ko nga may pa-surprise ka sa akin eh. Like out of town or out of the country para sa honeymoon natin. Nagulat na lang ako na kinabukasan papasok ka na sa trabaho mo. Ganun ba kabisi ang Sandoval's Engineering Company para makalimutan mo ang honeymoon natin? Kuryosong tanong ni Nova na ngayon ay nakaawang ang labi sa kanya at hindi makapaniwala sa narinig. Oh, nakatulala ka na dyan. Tanong pa ni Nova nang hindi umimik si Usher. Tumiki muna si Usher bago tingnan ng misis. Akala ko hindi ka pa handa sa honeymoon natin. Bata ka pa't 10 taon ang pagitan ng edad natin. Ayoko namang madaliin ka. Isa pa diba, sinunod mo lang naman ang last will ng daddy mo. Bata? Sinong bata? Ako? Hoy, hubby. Pwede na nga ako makagawa ng bata eh.
Tapos bata pa pala ang tingin mo sa akin. Sana hindi mo na lang ako pinakasalan. Inis na sagot ni Nova at tinalikuran ng asawa. Gusto niyang maiyak dahil bata pa pala ang tingin nito sa kanya. Hindi niya akalain na magiging emosyonal siya sa simpleng sinabi ni Usher. Bata pa pala ang tingin niya sa akin. Eh di sana doon siya sa matanda nagpakasal. Gago ba siya? Inis na wika ni Nova sa kanyang sarili at pumasok sa loob ng silid nilang mag-asawa. Humiga si Nova sa kama at patuloy sa paghihimutok dahil isang bata lang pala ang tingin sa kanya ni Usher. Ngayon pa lang ay nasasaktan na siya dahil unti-unti na niyang nagugustuhan si Usher. Aminado siyang nang makita niya ito sa mansyon ay nabighani na siya dito. Wala siyang pakialam kahit na 10 taon ng pagitan ng mga edad nila. Mas lalo pa niya itong nagustuhan habang tumatagal. Hindi naman siya basta nagpakasal lang dito dahil sa last will, kundi gusto rin niya ito. Habang sa kusina naman ay hindi pa rin makapaniwala si Usher sa narinig mula kay Nova. God, noong unang araw pa lang na mag-asawa sila ni Nova ay gustong-gusto na niyang angkinin ng asawa. Ngunit nag-aalala siya dahil baka matakot niya to. He controlled himself na wag itong angkinin. Pero iba pala ang nasa isipan ni Nova. Damn it, wifey. You make me horny. Dapat ko munang tawagan si Dad para ipaalam na may 1-month vacation ako. I also need to call the COO of Garcia's Pharmaceutical Company para magkaroon ng bakasyon ng asawa ko. Yes, I must do this. Don't worry, wifey. Babawi ako. Kausap ni Usher sa kanyang sarili. At mabilis ngang tinawagan ng kanyang ama na ito na muna ang pumalit sa pamamahalan ng Sandoval's Engineering Company. Mabuti na lang at mabilis pumayag si Ashton sa pakiusap ni Usher. Sunod na tinawagan ni Usher ay si Mr. Bermudez na siyang COO ng Garcia's Pharmaceutical Company na pagmamayari ng kanyang asawa. Mr. Bermudez, ikaw na muna bahala sa kumpanya ng asawa ko. Aalis kami ng bansa para sa honeymoon naming dalawa. Imporma ni Usher kay Mr. Bermudez. Mahinang tumawa ang Ginoo sa kabilang linya. Nako, iho. Ang tagal ko nang hinihintay na magbakasyon si Nova. Akala ko naman wala kayong plano na mag-honeymoon. Ngayon lang kasi nakapag-desisyon si Nova kung saan namin gusto mag-honeymoon. O sige, enjoy your honeymoon. Don't worry at ako na bahala sa kumpanya ng asawa mo. Maraming salamat, Mr. Bermudez. No problem. Sana makarami agad kayo. Sige, iho. Bye. Paalam na ni Mr. Bermudez at mabilis na pinatay ni Usher ang tawag. Mabilis siyang tumakbo papunta sa itaas ng kanilang bahay kung nasaan ang master's bedroom. God, I can't wait to claim you, my wifey. Pilyang wika ni Usher sa sarili. Nabungaran niya si Nova na nagtutupi ng mga damit nila. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang asawa at agad na niyakap. Usher. Gulat na sambit ni Nova sa pangalan ng asawa. I'm so sorry. Hindi ko naman nakalain na gusto mong gawin natin ang bagay na yun. I didn't mean to offend you, honey. Of course, hindi na bata na gaya ng dati ang tingin ko sa'yo. It's just that I'm just respecting you. Akala ko lang din kasi nagpakasal ka lang sa akin dahil sa last will. Hindi ko sinabing gusto kong gawin. Pero yun naman talagang ginagawa ng mag-asawa, hindi ba? Obligation ko yung ibigay sa'yo kung yun ang dapat para sa ikatitibay ng marriage natin. At hindi ako nagpakasal lang sa'yo dahil sa last will. I'm sorry kung sinabi kong bata ka pa. Ayoko lang kasing biglain ka. I'm 10 years older than you, kaya ako dapat ang mag-adjust sa ating dalawa. Ibig sabihin, gusto mo rin yung gawin? Inosenteng tanong ni Nova kay Usher. Pinipigilan ng babae ang mangiti. God, hindi mo lang alam ang pagpipigil kong angkinin ka, Nova. You are my wife, and I want to do it with you. Sa'yo lang, wifey. Talaga? Sa akin mo lang gustong gawin ang bagay na yon? You're still a virgin like me? Gusto na lang tampalin ni Usher ang noo dahil sa pagiging inosente ng asawa. Hoy, hindi mo na ako sinagot. Are you still a virgin, hubby? Mahinang tanong ni Nova. Nag-iwas naman ng tingin si Usher. He's not a virgin male anymore. I'm not a virgin anymore, wife. Kinakabahang sagot ni Usher. Nalaki naman ang mga mata ni Nova. Ito na nga ba ang sinasabi ni Usher? Alam nitong medyo immature pa si Nova. Very innocent pa kaya alam ni Usher na mahaba-habang pasensya ang kakailanganin nito sa misis. Pero ganoon pa man, ay mahal nito si Nova noon pa. What? You did that thing to another woman? Nakakadiri ka. Wait, I'm still young that time. Depensa ni Usher.
Pero simula nang may bumihag sa puso ko, hindi na ako kailanman tumingin pa sa iba. I promise. Ang landi mo pala noon. At saka sino ang bumihag sa puso mo? Ibig sabihin may mahal ka ng iba? Bakit mo ko pinakasalan kung may mahal ka ng iba? Sunod-sunod na tanong ni Nova. May pinong kirot sa puso nang marinig na may bumihag na sa puso ni Asher. It's a long story, wifey. I will tell you later, okay? Sa ngayon, let's talk about our honeymoon. Saan mo gusto mag-honeymoon? Paris, London, New York? Or baka gusto mong mag-out of town na lang? Gusto mo bang magpalawan na lang tayo or Boracay? I will let you choose. Excited na tanong ni Asher. Ayoko makipag-honeymoon kung may mahal ka na palang iba. I don't want to be a third party. May lungkot sa boses ng wika ni Nova. Hinawakan naman ni Asher ang baba ni Nova at tinitigan sa mga mata ang misis. Ito lang ang masasabi ko. Wala akong ibang babaeng gusto. So don't think too much. Walang third party. At kahit kailan, hindi ka magiging third party dahil ikaw ang legal kong asawa, okay? Ramdam ni Nova ang kasinserohan sa boses ni Asher, kaya tumango siya rito. Hindi naman siguro siya ipapahamak ng kanyang ama, hindi ba? Okay, I trust you. Sana lang wag mo akong sasaktan. Wala akong alam sa pakikipagrelasyon kaya ayokong masaktan. You are my first boyfriend and suddenly husband. Kaya be careful with my heart, okay? Alam ko napilitan ka lang napakasalan ako pero sana wag mo akong sasaktan. May pakiusap sa boses na wika ni Nova kay Asher. Ang saktan ka ang huli kong gagawin sa'yo, Nova. So, saan mo gustong mag-honeymoon? Pag-iiba ng topic ni Asher. Ayokong umalis ng bansa. Gusto kong si Alnido Palawan na lang tayo mag-honeymoon. Okay lang ba sa'yo? Kung saan masaya ang wifey ko, dun ako. Nakangiti sagot ni Asher kay Nova. Napangiti na lang din si Nova at mabilis na hinalikan sa labi ang asawa na ikinagulat nito at ikinalaki ng mga mata. Case para sa mabait kong hobby. Nakangiti pa rin sabi ni Nova sa tila na tuod ng mister. Hoy mister, ano first kiss mo? Hindi ka nakakiburian. Sorry, nabigla lang ako. Huwag mo kasi akong ginaganyan, wifey. Baka hindi ako makapagbigil, hindi na tayo makarating sa Alnido. Halika nga, payakap na lang bago tayo mag-impake. Mahigpit na niyakap ni Asher ang misis at hinalikan sa tuktok ng ulo. Gusto nitong sabihin na mahal nito si Nova. Ngunit baka hindi maniwala ang misis dahil bago pa lamang sila. He will save that special word sa tamang oras. Sa panahong alam nito na in love na rin dito ang asawa. Sa ngayon ay nag-aalangan pa si Asher na aminin kay Nova ang pag-ibig nito. Ayaw ni Asher na mauwi sa wala ang pagmamahal nito sa babae. Kaya paiibigin muna nito si Nova. Kinabukasan nga ay umalis kagad ng mag-asawa papunta sa Alnido, Palawan. Nagpabook sila sa isang resort sa Alnido at isang linggo silang mananatili doon. After sa Alnido ay babalik na sila sa kanilang bahay at doon gugugulin ang 3 linggo nilang bakasyon. Naisipan ng mag-asawa na dapat makilala pa nila ang isa't isa. Lingid sa kaalaman ni Nova ay alam na ni Asher ang tungkol sa kanya. Pero dahil walang alam si Nova tungkol kay Asher, kaya naman pumayag si Asher na magkaroon sila ng oras para sa isa't isa sa loob ng 3 linggo. Wow, ang ganda naman dito. Sobrang linis at nakaka-relax. Masayang bulalas ni Nova nang matanaw ang pino at napakaputing buhangin sa dalampasigan at kulay asul na dagat. May mangilan-ngilan ding turista sa pribadong resort na yon. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Asher at tumabi sa asawa. Nasa loob sila ng hotel and resort na napili nila. Pinili talaga ni Asher ang silid na nakaharap sa dagat upang kahit nasa hotel room sila, ay makapag-sightseeing silang dalawa. Oo, gustong-gusto kong tanawin dito. I can't wait to explore the whole island. Masayang wika ni Nova. Natigilan si Nova nang yakapin siya ni Asher mula sa kanyang likuran. We're not going to explore the island, wifey. We will explore each other. What do you think? Malamyos ang boses na tanong ni Asher. Ilang beses lamang napalunok si Nova. Excited siya sa unang gabi ng honeymoon nila. Ang dami-dami nang tumatakbo sa isipan niya. Halik at yakap pa lang ang nagagawa nila ni Asher. Kaya curious siya kapag humigit pa sa yakap at halik ang ipinadama ng mister niya sa kanya. Hindi ba tayo mamamasyal kahit sandali lang? Nope. Dito lang tayo sa silid natin for the whole week. What? Hindi kaya ako malumpo sa gagawin natin? I mean,
I know you're big. Paano mo naman nasabing malaki ang kaibigan ko, wifey? Pili yung tanong ni Asher sa asawa. Umiwas ng tingin si Nova. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Nakita na niya kung gaano kalaki ang alaga ng kanyang asawa. Hindi naman niya yun sinasadyang makita. Pero nang magtabi sila sa kama ay naka-boxer short lang si Asher at lumihis ang comforter nitong nakatabon sa private part nito. Kaya nakita ni Nova ang bakat na pagkalalaki nito. Medyo natakot nga siya pero excited din. Nakita ko kasi ang size ng brief at boxer shorts mo. It's extra large in all sizes. Palusot ni Nova. Asher smirked at her. Don't worry, I'll be gentle, wifey. Pangako ni Asher at sinakop agad ang nakaawang na labi ni Nova. Hindi nagdalawang isip si Nova na tugunin ang mainit na halik ng kanyang asawa. Hanggang sa nauwi sila sa mainit na pagtatalik. Sa loob ng isang linggo ay nasa loob lang ng hotel room sila Nova at Asher. Ayaw pakawalan ni Asher ang asawa. Panay ang hilig nito. Imbes na mainis kay Asher dahil sa pagiging clingy, ay mas natawa pa si Nova. Malugod niyang tinanggap ang bawat pag-aaya nito kapag gusto siya nitong angkinin. Mahal na niya si Asher at ayaw niya nang itago pa ang kanyang nararamdaman. Huling araw na pala natin dito sa El Nido, Palawan. Nag-enjoy ka ba, wifey? Masoy yung tanong ni Asher sa misis. Paano naman ako mag-e-enjoy kung nakakulong lang tayo dito sa loob ng kwarto natin? Sana pala sa bahay na lang tayo, no? Lumayo pa tayo at gumastos tapos magkukulong lang naman pala tayo dito. Pabirong wika ni Nova kay Asher. So, hindi mo nagustuhan ng ginagawa natin, ganun ba? Habi, sinabi ko bang hindi ko nagustuhan? Parang nagsisisi kang ikanulong kita rito sa kwarto eh. Ay nako, para kang bata. Pero mas gusto kong magkulong sa kwarto natin basta kasama ka. Nakangiting wika ni Nova. Natigilan naman ng lalaki at pinagkatitigan ng magandang mukha ni Nova. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makapaniwala na kasama na nito si Nova at asawa na nito. Kung panaginip ito, ay ayaw na nitong magising pa. Hey, natulala ka na naman dyan. Nakakatulala ba talagang ganda ko, hubby? Puko ni Nova dito at masuyong hinaplos ang pisngi ni Asher. Hindi ko pinagsisisihan na pinakasalan kita. Siguro nga nung una ay nagdadalawang isip ako. Pero ngayon, masaya akong kasama kita, hubby. Dugtong pa niya. Nagniningning ang mga mata ni Asher nang tingnan siya nito. Ayaw niyang maging asyumera, pero parang pagmamahalang nakikita niya sa mga mata ni Asher. Hubby, I want you to know na masaya din ako na dumating ka sa buhay ko. At hindi mo tinanggihan ang habiling ni Dad. Hindi na ako mag-iisa. Iniwan man ako ni na Mommy at Daddy, pero pumalit ka sa kanila. Tama nga si Daddy. Hindi niya ako ipapahamak. He knows what's best for me. At hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ako, wifey. Sisiguraduhin ko ring tama ang naging pagpili sa akin ni Tito Noel para sa prinsesa niya. Pangako na aalagaan kita habang buhay. Pangako ni Asher sa asawa at mabilis na sinakop ang labi ni Nova. Ang simpleng halik na yon ay nauwi muli sa mainit na pag-iisa ng katawan nila. Kinabukasan ay bumalik na rin sila sa Maynila. Mas lalo silang naging sweet sa isa't isa. Nasasanay na sila sa presensya ng bawat isa at wala na rin ang dating kaunting pagkailang. Natagpuan din nila ang kaibigan sa isa't isa. 2 araw na sila ngayong nakabalik sa bahay. Napangiti si Asher nang magising siya kinaumagahan at unang nasilayan ang mukha ng kanyang pinakamamahal na babae. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito at hinalikan sa noo. Pinagod na naman niya ito kagabi. Nais niyang makaubuo na agad sila ng baby. Dahan-dahang bumangon si Asher at inayos ang kumot ng asawa. Naligo siya at nagbihis. Ipaghahanda niya ang kanyang mahal na misis ng masarap na almusal. Mukhang hindi ako mahihirapan amuhin ng asawa ko. Sa tingin ko may gusto na rin siya sa akin. I know someday maririnig ko rin ang salitang mahal niya rin ako. Pabulong na wika ni Asher sa sarili. Mabilis siyang nagluto ng almusal. Scrambled eggs, bacons at hotdogs ang niluto ni Asher at pinagluto rin niya ng garlic rice si Nova. Perfect. Sana magustuhan ng asawa ko mga inihanda ko. Nakangiti niyang sabi sa sarili at mabilis na tinungo ang master's bedroom para gisingin si Nova. Pagpasok niya sa silid ay gising na si Nova. Mabilis niya itong nilapitan. Good morning, wifey. How's your sleep? Malambing na tanong ni Asher. Good morning. I'm still sore because of you, and I need more love.
Naglalambing na pahayag ni Nova kay Asher. Napangiti naman si Asher sa inakto ni Nova. Niyakap niya ito at marahang hinaplos ng buhok. I'm sorry at napagod na naman kita. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko. You're my favorite food now. Pagkain ba ako para sa'yo? Pwede. Because you're my best meal ever. Gago ka. Sige na at magbibihis na ako. Lumabas ka na muna. Maliligo at magbibihis lang ako. Pagkataboy ni Nova sa kanya, napanguso naman si Asher. Pwede ba kitang sabayan sa pagligo? I promise I will behave. Nope. Alam kong hindi magbe-behave yung kaibigan mo. So it's a no. Sige na, alis na. Wifey naman. Hubby, I need my privacy, Huwag ka mag-alala, babawi ako sa'yo mamaya. Nakangiting wika ni Nova. Dahil sadyang marupok si Asher kay Nova, ay tumango na lang siya at lumabas na sa silid upang ayusin ang mesa. Para pagbaba ng kanyang asawa ay kakain na lang sila. Asikasong-asikaso ni Asher ang kanyang asawa sa pagkain sa araw-araw. Nangako siya na pagsisilbihan ito at aalagaan at gagawin niya yon. Kumain ka pa ng marami, wifey. Ayokong pumayat ka. Naku, tama na to. Ang dami ko nang nakain eh. Ikaw ha, pinapataba mo ko. Okay, ibusin mo na lang yan. Walang diet-diet sa akin, wifey. Paano kung tumaba nga ako? Hindi mo na ako magugustuhan yan. At bakit naman kita hindi magugustuhan? Mataba ka man o hindi, maganda ka pa rin at kaakit-akit ka pa rin tingnan para sa akin. Seryoso at puno ng pagmamahal na pahayag ni Asher. Naginit ang mukha ni Nova dahil sa kilig na nararamdaman. Salamat at hindi mo tinitingnan ng pisikal na kanyo ng isang babae. Ang swerte ko talaga sa'yo, Ninong. Biro nitong tawag sa mister. Maswerte ako sa'yo, wifey. Nakangiting wika ni Asher at muling itinuon ng atensyon sa pagkain. Nasa bakasyon pa rin ng mag-asawa, ngunit mas gusto nilang sa bahay na lamang manatili. Isang araw ay umalis si Asher. May kailangan lang daw itong puntahan ng importante at mabilis lang ito. Dahil bored si Nova ay inayusan niya ang kanyang sarili. Pababa na siya ng hagdan nang makarinig siya ng doorbell. Kumunot ang noo niya. Wala naman siyang inaasahang bisita ngayong araw. Pinagbuksan ni Nova ang tao sa labas at hindi niya napigilan ang pagtaasan nito ng kilay nang makitang isang mestisang babae ang nasa kanyang harapan. Sino ka? Tanong ni Nova sa formal na boses. Hi, I'm Thalia, Asher's ex-girlfriend. Nakangiting pakilala ng babae kay Nova. Mabilis na pinasadahan ni Nova ang itsura ni Thalia. Maganda ito, may balingkinita na katawan. Para tong isang modelo. At ang isiping naging girlfriend nito ni Asher ay bigla na lang kinain ng selos ang buo niyang pagkatao. Mabuti na lang at nakapag-ayos siya kaya hindi mo papahuli ang kanyang kagandahang taglay sa babaeng kaharap niya. And so, I'm Asher's legal wife. Anong pinunta mo dito? Mataray na tanong ni Nova kay Thalia. You're too young for him. But anyways, I'm here dahil pinapunta ako ni Asher. Can I come in? Ayaw maging bastos ni Nova sa babae. Dahil ang asawa pala niya ang nagpupunta sa babae sa kanilang bahay. Kahit na napupuno ng selos ang kanyang puso, ay nilakihan niya ang awang ng gate. Pumasok ka. Hintayin mo na lang ang asawa ko at may pinuntahin lang siya sandali. Formal na wika ni Nova sa babae. Thank you. Hindi mo ba tatanungin kung paano kami naging magkasintahan ni Ash? Hindi ako avid listener ng mga babae naging past ng asawa ko. Oh, I'm sorry kung na-offend kita. Gusto ko lang sabihin na childhood sweetheart kaming dalawa ni Ash. Pwede bang huwag mong tawaging Ash ang asawa ko? Asher ang pangalan niya at hindi Ash. Ash kasi ang tawag ko sa kanya simula nung bata pa kami. Nakasanayan ko lang. Sorry. Well, sanayin mo na rin ang sarili mong hindi siya tawaging ganun. He's already mine. At ako lang ang may karapatang tumawag sa kanya ng palayaw. Inis na wika ni Nova. You're jealous. Don't worry, hindi ko naman naagawin si Asher sa'yo eh. Kung hindi siya magpapaagaw. Natatawang wika ni Thalia. Matalim na tinignan ni Nova ang babae. Kung nagpunta ka rito para sirain ang relasyon namin dalawa ng asawa ko, pwes nagkakamali ka. Madiing wika ni Nova. Nagkibit-balikat lang naman si Thalia sa sinabi niya. Anyway, ayaw ko man sa pagmumukha mo, pero ayaw ko rin sabihin ng asawa ko na hindi ko man lang inalok ang kanyang bisita ng kahit na anong maiinom. Ano gusto mong inumin? Anything, hindi naman ako mapili eh. We don't have anything here.
Juice is okay with me. Juice it is. Mabilis na tumayo si Nova at pasusot na kumuha ng fresh juice sa refrigerator. Naglagay rin siya ng slice cake sa platito para sa kanila ng babaeng bisita ng asawa. Inilagay niya yung lahat sa food tray. Pagdating sa sala ay inilapag ni Nova sa mesa ang food tray. Uminom ka muna. Don't worry, hindi ko yan nilagyan ng lason. Gustuhin ko man pero naisip kong ayaw ko maging kriminal. Nakangiti si Nova kay Talia, pero ang mga tingin nito ay matalim. Mahinang natawa si Talia sa pagiging prangka at piko ni Nova. You're funny. Kaya pala nabaliw si Usher sa'yo. Naiiling na wika ni Talia kay Nova. Anong ibig mo sabihin? Sasagot pa sana si Talia ngunit dumating na si Usher. Oh, Talia, kanina ka pa ba? Bungad na tanong ni Usher. Napasimangot naman si Nova dahil imbes na siya dapat ang unang pansinin ng asawa ay si Talia kaagad ang pinansin nito. Childish na kung childish, pero naiinis ako kay Usher. Dapat akong unang pansinin ng asawa ko, hindi ang babaeng yun. Sigaw ng isipan ni Nova. Dahil sa inis ay tumalikod siya para umakyat sa kanilang kwarto ni Usher. Subalit na hinto sa paghakbang si Nova dahil sa boses ni Usher. Wifey, hey! Saan ka pupunta? I want to introduce Talia. She's my ex-girlfriend. Putol ni Nova sa sinasabi ni Usher. Alam ko na, kaya no need to introduce me to her. Sige, sa itaas muna ako para magkaroon kayo ng privacy. Puno ng paninibugo ang boses na wika ni Nova at tuluyan ng umakyat sa silid. Naguguluhang nasundan na lamang ni Usher ng tingin ng asawa na parang galit yata. May nagawa ba akong mali? Hindi napigilan ni Usher na tanungin ang sarili. Nakatingin lamang si Talia sa lalaki. Inaya ni Usher si Talia sa may garden upang doon sila mag-usap habang nagme-merienda. Si Usher na ang kakain ng merienda na para sana kay Nova kanina. Anong sinabi mo sa asawa ko? Bakit parang galit sa akin ang isang yun? Sunod-sunod na tanong ni Usher kay Talia. Mahinang tumawa si Talia. She's not angry, Ash. Oops, Usher pala. Oh, bakit Usher na? Nag-iba bang ihip ng hangin? Hindi mo ba alam na sinabihan ako ng asawa mo na hindi kita pwedeng tawagin ng Ash? God, she's cute when she's jealous. Very innocent. Naiiling na natatawang wika ni Talia. What? Jealous? Ang asawa ko magsiselo sa'yo? No way. Aha. Nang sinabi kong dati mo akong girlfriend, nakita ko ang selo sa mga mata niya. Para na nga niya akong kakainin ng buhay sa mga titig niya kanina eh. At nang bigyan niya ako ng juice ay sinabi niyang hindi raw niya inilagyan ng lason. Parang ayoko na tuloy bumalik dito sa bahay niyo. Nakakatakot pala ang asawa mo. Unang bungad pa nga lang niya sa akin sa gate, ang sama na agad ang tingin niya sa akin. Dahil sa ikinukwento ni Talia kay Usher, ay parang baliw na nagtatalon sa tuwa si Usher. Yes! Yes! Sa tingin mo mahal na rin niya ako, Talia? Parang baliw na tanong ni Usher dito. Naiiling na natatawa na tiningnan ng babae ang masayang mukha ni Usher. Kung makasigaw ka at makatalon para ka nanalo sa loto ah. Hindi ka naman ganyan kasaya nung sinagot kita ah. Nakakasama ka naman ng loob. Biro nito. Mga bata pa tayo nung Talia. At saka alam mo namang parehong pagkakaibigan lang ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Kaya nga nag-decide tayo na maging magkaibigan na lang, di ba? I know. Binibiro lang naman kita. Siya, ito na nga palang singsing na pinagawa mo sa akin. Ibinigay ni Talia kay Usher ang singsing na nasa loob ng red velvet box. Binuksan yun ni Usher at kinuha sa kahon ng singsing. Inilapit yun ni Usher kay Talia. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ito ni Nova? Aminado akong minsan isip bata ang asawa kong yun. Siyempre naman bata pa siya, di ba? Pero mahal na mahal ko talaga siya. Handa akong mag-adjust para sa kanya. Eh dahil nga narito ka at mukhang galit siya, nag-aalala ako na baka itapon niya ito at hindi magustuhan. Magugustuhan niya yan, huwag ka panghinaan ng loob. Eh mukhang inababo rin naman sa'yo ang asawa mo eh. Hindi ako tatarayan nun ng ganun kanina kung hindi ka nun mahal. Siyempre, sa kwapo kong to. Malabong hindi siya mahulog sa akin, no? Ang hambog mo, bakit ako? Hindi naman na-inlove sa'yo nun. Eh, iba ka naman eh. Friendship tayo. Saka, iba naman ang type mo sa lalaki. Ang type mo, medyo bad boy at di kagwapuhan. Eh, kabaligtaran ako ng type mo. Samantalang si Nova, alam kong gaya ko ang type niya. Gwapo, mabait, maalaga, good boy, may ipon at pangarap, tapos masarap ang magluto at magmahal. Ihabang mo talaga. Eh alam ko namang bata pa tayo, mahal mo na siya.
Masya-child abuse ka nga lang kaya pinatanda mo muna siya. Exactly. Kaya nga sana hindi niya tanggihan ng singsing na to. Walang tatanggi sa singsing na yan. Ang mahal kaya niyan, tapos naka-engrave pa ang pangalan yung dalawa. O siya, sige na, aalis na ako at baka ma-outside ko lang buka na talaga sa misis mo mamaya. Mamaya na, magkwentuhan muna tayo. At saka may itatanong pa ako sa'yo, Talia. Okay, simulan mo nang magtanong. Baka mamaya niyan, pagtingin natin sa likuran mo, nandun na pala ang asawa mo at kakatayin na tayo ng buhay. Pananakot ni Talia kay Asher. May itak ba kayo sa kusina, ha, Asher? Nako, alisin mo muna kaya, baka tagain tayo ng misis mong silosa. Nakaramdam naman ng kaba si Asher. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Mabait ang asawa ko. Mahal lang siguro talaga ako nun kaya asar sa'yo. Pero kapag na-explain ko na sa kanya kung ano tayo at kung bakit ka narito, I'm sure hindi na yun magagalit. Sinabi mo eh. Kibit palikat na wika ni Talia kay Asher. Pagkuway nagpaalam na rin ito kay Asher. Habang si Nova naman ay hindi mapakali sa silid nila ng asawa. Kaya naman lumabas siya ng silid at hinanap ang asawa at ang bisita nito. Ngunit hindi niya makita. Lumabas siya at tinungo ang hardin. Nainis siya nang makarinig ng malakas na pagsigaw ni Asher. Mas nabalot ang puso ni Nova ng selos dahil masaya si Asher habang kasama ang dati nitong nobya. Nang sumilip si Nova sa kinaroroonan ng dalawa, ay halos malaglag ang luha sa mga mata niya nang may singsing na inilahan si Asher kay Talia. Dahil sa labis na sama ng loob, ay agad na bumalik si Nova sa silid nilang mag-asawa at doon ay ibinuhos niya ang sakit na nararamdaman. Siya ba ang nagpatibok ng puso ni Asher? Pero sabi niya wala siyang ibang mahal at mahal niya ako noon pa. O baka naman niloloko niya lang ako dahil bata pa ako sa tingin niya. Madaling utuin. Sunod-sunod na tanong ni Nova sa kanyang sarili. Hindi niya mapigilan ng masaktan. Ito ang unang beses niyang magmahal at mukhang mabibigo siya sa unang pagkakataon. Nalinlang siya ng asawa niya matapos niyang ibigay dito ang puso niya at kaluluwa. Dahil sa sobrang pag-iyak ay nakatulog si Nova. Nagising siya dahil may tumabi sa kanya sa kama. Kahit hindi niya lingunin ay alam niya nga ang asawa niyang si Asher ang kanyang katabi. Nagpanggap na natutulog si Nova. You're so beautiful, wifey. Narinig ni Nova ang pagsasalita ni Asher, ngunit hindi niya ito pinansin. Galit pa rin siya dito. Naramdaman na lang ni Nova ang pagyakap sa kanilang asawa. Nakaramdam siya ng kaginhawaan habang yakap siya ni Asher. At sa pangalawang pagkakataon ay dinalaw na naman siya ng antok. Panatag niyang nakatulugan ng mahigpit na yakap ni Asher. Sa mga nakalipas na mga araw ay napapansin ni Asher ang pag-iwas sa kanya ni Nova. Hindi alam ni Asher kung may nagawa ba siyang mali dito. Tuwing gabi ay maaga itong natutulog at ayaw niya naman itong istorbohin. Kapag naglalambing siya kay Nova ay ramdam niya ang pagiging malamig nito sa kanya. Hindi na ito gaya ng dati na ginagantihan ang yakap at halik niya. Nawala na rin ang pagiging magiliw nito. Palaging tahimik lang ito at nakasimangot kung minsan. Isang araw, hindi na nakatiis pa si Asher. Naguguluhan na talaga siya sa inaasam ng kanyang asawa. Wifey, may problema ba tayo? Mahinahon niyang tanong dito habang sila'y nasa hapag. Tumigil sa pagkain si Nova at tinignan si Asher. Problema? Wala naman ako nakikitang problema. Malamig na sagot ni Nova. Nova, wag naman yung ganito. Iniiwasan mo ko eh. Nagiging malamig na pakikitungo mo sa akin. Tapos sasabihin mo wala tayong problema. Kakakasal pa lang natin pero bakit ganito agad tayo? Nagsawa ka na ba agad sa akin? Napapraning ka lang siguro. Kumain ka na. Nova, kumain ka na lang at gusto ko na magpahinga. Pagod ako, okay? Pagputo ni Nova sa sasabihin pa ni Asher. Malakas na lang na bumuga ng hangin si Asher. Hindi niya alam kung anong nagawa niyang mali. Para na siyang mababaliw kakaisip kung may nagawa o nasabi siyang mali sa kanyang asawa. Ngunit kahit anong isipin niya ay wala talaga siyang makuhang sagot. Nagsimula lang maging ganito si Nova noong dumalaw si Talia. Naisip niya na siguro nga ay nagkamali siya na pinapunta pa si Talia sa bahay nila. Natapos na lang silang kumain pero wala man lang inig si Nova. Iniwan lang siya nito sa hapag at bumalik na sa itaas ng kanilang bahay. Napasabunot naman si Asher sa kanyang buhok at hindi alam ang gagawin. I'm going crazy now. Ano ba kasing nagawa ko sa'yo, wifey? Deserve ko bang malamig mong treatment? I think not. I didn't deserve it, wifey. I need your love. Pagdadrama ni Asher sa harap ng pagkain. Dahil sa kaguluhan sa kanyang utak,
ay naisipan niyang puntahan ng kanyang ama upang humingi ng advice. Hahayaan na muna niya si Nova na mapag-isa. Nagulat si Ashton nang makita ang anak na si Usher. "Good morning, Dad." Walang siglang bati ni Usher sa kanyang ama. "Oh, bakit ganyan ang bukas ng iyong muka? May nangyari ba?" Sunod-sunod na tanong ni Ashton sa anak. "I think Nova hates me, Dad." "Paano mo naman nasabi yan?" "Kasi ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Maayos pa naman kami last week eh. We always make love. Pero nitong mga nakaraang araw ay napapansin kong lumalayo na siya sa akin. And she's cold as ice, Dad." Parang bata na sumbong ni Usher sa ama. "Bago siya naging malamig sa'yo, may ginawa ka ba sa kanya?" "Wala naman po. Maliban sa pinapunta ko sa Talia sa bahay para ibigay sa akin ang singsing na in-order ko sa kanya. Pagkatapos nun ay naging malamig na siya sa akin. Akala ko naman hindi niya iindahin ang pagpunta ni Talia sa bahay, knowing na hindi naman ako mahal ni Nova." "Simple, son. She's jealous of Talia. Ipinakilala mo ba ng mabuti kung sino talaga si Talia sa buhay mo?" Sabi ni Talia, nagpakilala siya kay Nova bilang ex-girlfriend ko." "Hindi ko ba nagpaliwanag kung bakit nandun si Talia sa bahay niyo at bakit mo siya pinapunta ron?" "Well, nakalimutan ko nang sabihin sa kanya. Natatakot kasi akong kulitin si Nova, kaya hinahayaan ko lang siya na walang imik. Pag niyayakap ko naman siya, nagpapayakap naman siya. Hindi nga lang niya ginagantihan." "Then you're dead meat, my son. Iba ang utak ng mga babae. Mahilig sila sa mga maling akala. They will jump into conclusion. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo na magpaliwanag. Ikaw naman palang may kasalanan eh. Kung ibinigay mo na agad ang singsing sa kanya at nagpaliwanag ka, hindi sana kayo abot sa ganyan. Sige na, suyuin mo na siya. Bata pa ang asawa mo, ikaw dapat ang nag-a-adjust at nakikiramdam. Higit sa lahat, kapag may nakikita kang pagbabago sa kanya, mauna ka nang magtanong at magkusang ayusin ang problema. Lalo pat ikaw ang mas matanda sa kanya." Payo ni Ashton. Tinitigan nito si Usher. Akala nito noon ay paghanga lang ang nararamdaman ni Usher kay Nova. Nova was too young for him. Pero mukhang nahulog nga sa kailaliman ng uniko iho nito at hirap na makaahon. Tumayo si Usher at tinignan ng ama. "Thanks, Dad. Yayayain ko siyang mag-date ngayon at ipapaliwanag ko sa kanyang lahat." "Okay, son. Just update me, okay? Good luck sa panunuyo mo." Pagpapalakas loob ni Ashton sa anak. "Thanks, Dad. Bye." Lumabas kaagad si Usher sa office ng kanyang ama at tinawagan ang restaurant na pinabook niya. "Hello? Pwede ko bang i-reschedule ang pinabook ko? I want it rescheduled tonight." Imporma ni Usher sa babaeng may-ari ng restaurant. "Okay, sir. We will arrange your table sa my garden area tonight." "Thank you so much." Sabay off na niya sa tawag. Excited na nagmaneho si Usher pabalik sa kanilang bahay. Napatitig si Nova sa pinto nang bumukas yun at nilawa ang kanyang mister. Wifey?" Nag-alangan si Usher na tawagin si Nova. "May kailangan ka?" Mataray na tanong ni Nova dito. "I want to invite you on a date tonight. Okay lang ba?" "Oo naman. Date lang pala eh." "Talaga? Pumapayag ka?" "Yep. Bakit naman ako tatanggi?" "Okay, ipapasundo kita mamaya sa driver at exactly 6 p.m. Ayos lang ba?" Ikaw ang bahala." Walang kabuhay-buhay na sagot ni Nova kay Usher. Pero si Usher ay excited na sa pagtatapat nito kay Nova. Ngayon na alam na nitong nagsiselos ng si Nova, ay hindi na ito naaapektuhan sa pagiging malamig ng misis. "Okay, alis na ako at maghahanda pa ako para sa date natin mamaya. See you later." Paalam nito. Tumango lang si Nova kahit naiinis siya kay Usher na parang masaya pa. Hindi man lang ako siyuin. Gagi siya. Inis na sabi ni Nova sa sarili. Ikaw ang umiiwas sa tanlamig, girl, tapos papasuyo ka. Pangiinis ng utak ni Nova sa kanya. Bumalik na lang siya sa paghiga at tumitig sa kisame. Kinahaponan ay naligo lang si Nova. Wala talaga siyang balak na pumunta sa date nila ng asawa. Kaya naman isang terno ng SpongeBob ang suot niya. Pajamas yon na may ternong t-shirt. Nagbo-blower ng buhok si Nova nang may kumatok sa kanyang silid. "Sino yan?" Tanong niya sa tao sa labas. "Ma'am, ako po yung driver na mag-ahatid sa'yo sa restaurant." Mabilis na sagot ng lalaki. Bumuntong hininga si Nova at nagdesisyon na siputin ng asawa. At may itatanong din siya rito. Kailangan nilang magkalinawan ni Usher.
Okay, wait a minute. Mabilis na itinali ni Nova ang kanyang buhok pa itaas at nagsuot lang siya ng tsinelas at kinuha ang sling bag niya na may lamang wallet at cellphone niya bago lumabas ng silid. Inihatid nga siya ng driver sa restaurant kung nasaan si Asher. Nang dumating sila ay pinagbuksan siya ng driver. Ma'am, pumasok na lang po kayo sa loob. Sundan mo lang ang ilaw na yan. Turo ng driver kay Nova. Okay, salamat kuya. Pasasalamat ni Nova at naglakad na nga siya papasok sa restaurant. Nagulat si Nova nang makita ang mga nagkalat na rose petals sa paligid. Nagkikislapan ng mga ilaw sa paligid. May mga nakangiti ring crew ng restaurant. Isa-isang binigay ng mga ito ang hawak ng mga pulang rosas. Welcome to Fantastic Mouth-watering Restaurant, ma'am. Nakangiti at sabay-sabay na bati sa kanya ng mga crew ng restaurant. Nagtuloy-tuloy sa paghakbang si Nova hanggang sa marating niya ang dulo ng rose petals. Ngayon ay nasa isang hardin na siya. Nakita niyang mabilis na sumalubong sa kanya ang asawang si Asher. Ngiting-ngiti ito at bihis na bihis. Hi, can I take you to our table? Masayang tanong ni Asher kay Nova. Napatitig siya kay Asher. Ang gwapo nito sa suot nitong tuxedo. Nakakahiya sa kanyang suot na SpongeBob terno. Dahil sa gulat ay tumango na lang si Nova. Maingat naman itong inalalayan ni Asher papunta sa kanilang mesa. Nang pareho nang makaupo ay agad na nagsalita si Nova. Asher, ano ba tong pakulo mo? Tingnan mo nga tong suot ko, nakakahiya. Tinext na kita kanina na ayaw ko nang pumunta sa date natin, hindi ba? Walang nakakahiya sa suot mo, wifey. At saka kahit ano pang isuot mong damit, maganda ka pa rin. Sorry kung pinasundo pa rin kita. I won't take no, my wife. This is our date, kaya dapat siputin mo ako. Fine. Mabuti na rin at mag-uusap tayo upang magkalinawan. May patuksido ka pa rin ang nalalaman. Samantalang ang kadate mo nakapantulog lang. I don't mind. Kahit nga sira-sira ang suot mo, okay lang eh. Maganda ka pa rin para sa akin. Bola. No, it's not. Wifey. I'm sorry kung may nagawa akong mali. Gusto kong ipagtapat sa'yo ang tunay kong nararamdaman, Nova. Talia was my ex-girlfriend, but she's still my friend. Wala kaming ibang relasyon maliban sa pagiging magkaibigan namin. We're both young nung naging kami at napansin namin na hindi pala namin talaga gusto ang isa't isa. May mga gusto kaming iba. Ano? Kunot na ang sabi ni Nova. Hindi ba't sinabi ko na noon pa na may nagpatibok na ng puso ko? Ikaw yun, Nova. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko na siyang nagpatibok ng aking puso. Nakakayamang sabihin pero walang taong gulang ka pa lang nung una akong magkagusto sa'yo. I was 18 years old back then. Sa simbahan kung saan tayo kinasal. Doon tayo unang nagkakilala. Hindi mo na yung natatandaan, sabi mo nga, di ba? Actually, si Dad sana ang magiging ninong mo nun. Pero nakiusap ako sa kanya. Sabi ko, ako na lang ang magiging ninong mo. Yan ang magiging daan ko para mabigyan kita ng mga regalo bawat okasyon sa buhay mo. Nalaman ng daddy mo na may gusto ako sa'yo kaya kinausap niya ako. Gusto niyang alagaan kita para sa kanya. At malugod kong tinanggap ang alok ng ama mo. Pero hindi ko akalain na isusulat niya sa last will niyang pagpapakasal mo sa akin, Nova. Nang malaman ko yun kay Daddy, I grabbed the opportunity. Mahal kita at gusto kong sa'yo may kasal. Pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko lahat, mahulog lang ang loob mo sa akin. Ganun kita kamahal, Nova. Kaya kong maghintay ng matagal para sa'yo. Kaya sana huwag ka nang magalit sa akin. Mahabang paliwanag ni Asher kay Nova na hindi na napigilan ang maluha. Hindi akalain ni Nova na mahal siya ni Asher. Akala niya ay sinunod lamang nito ang huling habilin ng kanyang ama. Pinahid ni Nova ang luha sa kanyang mga mata. Mahal mo talaga ako, Asher? Paniniguro niya. Tumango si Asher. Noon pa, wifey, sa binyag mo. Bakit hindi ka umakyat ng ligaw nung 18 na ako? Yes, pinalaki lang kita at pinaedad. Noong 18 ka pa lang, pabalik-balik ako sa abroad dahil sa business namin ni Dad. Ayokong bigyan ka ng katiting na oras lang, kaya nagtiis-tiis muna ako. Kaya sobrang saya ko nung kinontak ako ni attorney na inihabilin ka ng daddy mo sa akin. Alam mo bang matagal na ako nagpipigil na ligawan ka? Pero tiniis ko ang puso ko. Thank you, wifey, dahil hindi mo sinaway ang nasa last will ng daddy mo. Pinasaya mo ako. Mahal kita, Nova, noon pa. Bakit ngayon mo lang yan sinabi na mahal mo pala ako noon pa? Alam mo bang selos na selos ako nang makita ko masaya ka nakikipag-usap kay Talia? At saka binigyan mo pa siya ng singsing. Umiiyak na wika ni Nova. Aha?
Wala naman akong binigay na singsing kay Talia. May pinagawa kasi akong singsing sa kanya, at ito yun. Sabi ni Asher at may kinuha sa loob ng kanyang tuxedo na isang pulang kaheta, at binuksan yun ni Asher. This ring is for you, wifey. Mahal na mahal kita. Baka tandaan mo sana yan. Mahal na mahal din kita, Asher, habi ko. Pahayag ni Nova. Kailan mo naramdaman na mahal mo na ako? Nung dumating ka sa bahay namin para pakasalan ako. Humanga agad ako sa'yo noon. Pero hindi ko pinagtapat sa'yo dahil akala ko dahil lang sa last will ni Daddy kaya mo ko pakakasalan. Of course not, wifey. Mahal kita. Mahal na mahal. Mabilis na tumayo si Asher at isinuot sa daliri ni Nova ang singsing at hinalikan ng mariin ng asawa sa labi. Nang halikan siya ni Asher ay bigla na lang nakarinig ng putok si Nova at pagtingin niya sa itaas ay ang makukulay na fireworks ang nakita niya. Napaluha pa si Nova nang mabasa ang I love you Nova sa itaas na gawa sa fireworks. Napayakap na mahigpit si Nova kay Asher. Salamat, Asher. Salamat sa pagmamahal mo. Emosyonal na wika ni Nova kay Asher. Basta para sa'yo, wifey, wala akong hindi kayang gawin. Sabi ni Asher sa asawa at muli itong hinalikan sa labi. Makalipas ang 5 taon, ay naging matatag pa rin ang pagsasama ni na Asher at Nova. Naging kaibigan na rin ni Nova si Talia. Nagpaliwanag at humingi rin ng tawad si Talia dahil sa hindi nito itinama ang tunay na relasyon nila ni Asher. Kinatawaan pa ang pagsiselos ni Nova noon. Nagkaroon din ng 3 supling sina Asher at Nova. Isang kambal na lalaki na sina Ash at Ashram at ang nag-iisa nilang prinsesa na si Ashley. Kakatapos ng maligo ni Nova, inuuna niya muna kasing alagaan ng kanyang mga anak bago ang sarili niya. Nagbo-blower siya ng buhok nang pumasok si Asher sa loob ng kanilang silid. Niyakap kaagad ni Asher ang kanyang asawa at inilublob ang ulo sa leeg ni Nova. You still smell so good. Nakangiting komento ni Asher sa amoy ng asawa. Kakaligo ko lang. Siyempre mabango ako. Kunway irap ni Nova dito. Then let's make another baby. Tama na yung 3 mong anak. Sumasakit na ang ulo ko sa kanila. Tapos kasama ka pa. Naku, ewan ko na lang talaga kung hindi pa ako sa mental dalhin nito kapag nagdagdag na naman tayo. Ay, grabe ka naman. Sobrang love lang kaya kita. Kapag mahal mo, dapat pinapadami ang lahi. Saka sayang ang lahi natin, wifey. Magaganda at gwapo pa naman. Gagi ka talaga. Ang sabihin mo, malibog ka lang talaga. Oo naman, pero sa'yo lang naman. I love you, wifey. Lambing nito sabay halik sa leeg ni Nova. Oo na. At mahal na mahal din kita, ninong kong pogi. Kaya wag mo na akong simulan sa pahalik-halik mo na yan at baka hindi ako makapagpigil, patulan kita. Nakangiting wika ni Nova at hinalikan sa labi ang asawa na kanina pang naglalambing sa kanya. Oh, I feel love. Pagdadrama ni Asher na kinatawa na lamang ni Nova. Mahal ko kayo ng mga anak natin. You are my life and my world, Nova. Pinapakilig mo na naman ako eh. Kinikilig ka ba? Yes. Then let's make love. Malambing na wika ni Asher sa asawa at mabilis na sinunggaban ang labi ni Nova at inihiga sa kama. Nagpaubaya naman si Nova sa kanyang asawa. Parehong masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa. Pinagpapasalamat ni Nova ang lahat sa last will ng kanyang ama. Dahil doon ay pinagbuklod sila ng kanyang young ninong na siya palang nakatakda niyang maging asawa. Hindi naging hadlang ang agwat ng edad nila sa kanilang pagsasama. Asher respects the fact that his wife is younger than him at alam nitong marami silang pagkakaiba. Pareho silang natutong mag-adjust sa isa't isa. Palagi silang nag-uusap sa desisyon ng bawat isa, lalo na kung tungkol sa pamilya. They believe, regardless of the age difference, if marriage is based on love, trust, and good communication, magiging happy couple kayo. At maging masaya at kontento lamang sa isa't isa, yun ang pinakamahalaga. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.